Okay mga kapengyo, ito na nga yung inaabang-abangan natin at nilalasap-lasap natin dito nga sa nalalapit na laban ni Jarrell Casimero kontra Naoya Inoue. At mukhang pumalag naman, no? At sumagot naman ito nga ang kampo ni Inoue at sinasabi nga dito na talaga namang lalaban daw sila kontra Casimero sa isang kondisyon na naman mga kapengyo, no? Kung nakaraan, sinasabi nga ng kanyang promoter ni Inoue na yun nga, sa isang kondisyon kailangan maging champion itong si Casimero. At ngayon naman mga kapengyo, no, pumapayag na raw sila na kahit hindi daw champion itong si Jarrell Casimero, basta nga raw maipanalo lang nito yung sunod-sunod na laban nito sa mga darating. Dahil alam naman natin, meron si Casimerong 3 kontrata o 3 laban pa dito kay Kameda. Siguro sa pangatlong laban, no, si Naoya Inoue na. So kailangan pang patunayan talaga ni Utol na marami pang laban yung kanyang tatanggapin. Kaso lang mga kapengyo, paano kung sa pangatlong laban niya manalo na naman si Casimero tapos wala na naman? Kumbaga pinaasa lang ng pinaasa ang ating inaasam-asam at ating inaantay-antay. Kasi para sa akin, sa edad ngayon ni Utol Jarrell Casimero na 37, napakagandang laban na po nito para itapat talaga kay Naoya Inoue. Kasi ilang panahon na lamang darating na o papasok na itong si Utol Jarrell Casimero sa 40 anyos. Even though na alam naman natin na kaya pa rin ni Utol Casimero na lumaban, pero mas maganda sana kung medyo bata-bata pa talaga para talagang magkaalaman. Kahit pa sabihin natin na medyo lumipas na ng kaunti lang naman, kaunti yung prime ni Utol Jarrell Casimero, pero nakikita nyo na nandyan pa rin naman talaga yung kanyang lakas. At kita nyo naman, hindi naman niya mapapatoob si Neri kung hindi pa malakas talaga itong si Utol Jarrell Casimero. At tara mga kapay, yung panoorin nga natin yung balita na yan mula dito kay Sports Talk PH. So isang magandang balita nga po ang dumating para sa former 3 Division World Champion Jarrell Casimero. Ito po ay dahil kung una ay sinabi ng promoter ni Naoya Inoue na bukas ang kanilang pinto na labanan si Casimero sa kondisyon na dapat maging World Champion daw muna ulit ito, ay tila nagbago na nga po ang isip ni Inoue at ng kanyang promoter na si Hideyuki Ohashi. Ito po ay dahil payag na daw silang labanan si Cuadro Alas kahit wala itong titulo. Basta ang kondisyon na daw nila ngayon ay patunayan muna ni Casimero na karapat dapat talaga siyang labanan ni Inoue sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo. Paliwanag ni Ohashi na kahit pumayag na silang labanan si Casimero ay hindi pa din nila ibibigay basta-basta ang pagkakataon na ito sa ating pambato. At bagkus kailangan daw muna nitong lumaban ng ilan pang beses at manalo ng sunod-sunod. Hindi pwedeng matalo. Nang sa ganun ay makumbinsi sila na dapat siyang paglaanan ng oras ni Naoya Inoue. Bukod dyan ay dapat din umanong mapatunayan sa kanila na may malakas na demand galing sa mga fight fans na gusto talaga nilang makita ang bakbakan sa pagitan ni Inoue at Casimero. Sa katunayan umano ay madami na ang lumalapit sa kanya at nagsasabi na may matinding demand sa mga fans na gawin ang bakbakan ng dalawa. Kaya pwede daw talaga nila itong ikonsidera kung makita nila na hinihingi talaga ito ng mga tao. Pero kung hindi naman umano hinihingi ng mga fans ay wala naman siyang nakikitang dahilan para labanan pa ni Inoue si Casimero. Kasi may mas malalaking plano umano si Inoue, kagaya ng blockbuster showdown kontra kay Jesse Bam Rodriguez. Ganun pa man ay ang problema nga po dito ay kung pumayag na sina Inoue na labanan si Casimero kahit wala itong hawak na belt, ay ilan pa bang laban ang kailangan ipanalo ni Alas bago sila makumbinse na labanan ito. Kasi ang kalaban talaga dito ni Casimero ay ang kanyang tumatandang edad na 37 years old. So yan mga kapenyo, no, loud and clear naman ipinaliwanag dito ni Sports Talk PH na kung saan tumatanda na nga talaga. Which is yan naman talaga yung reason, no, na umiidad na So kailan pa ba maglalaban? Tapos ang gusto pa nilang kondisyon masunod-sunod pa yung panalo nito at talagang magpakitang gilas ito si Utol Jarrell Casimero. Pero ang tagal na nilang naghahamunan. Nung panahon na champion ito si Utol Jarrell Casimero, bakit hindi pa nila nilabanan noon? Ngayon mga kapenyo na natanggalan nga ng belt ito si Utol Jarrell, pero syempre nananatili pa rin kampiyon natin yan sa Pilipinas. Hindi naman magiging 3 times world champion yan kung hindi rin magaling yan. So kung talagang gustong labanan ni Naoya Inoue, yung pagkapanalo pa lang ni Jarrell Casimero ng 2 sunod, bukod kay Luis Neri nanalo pa si Utol Jarrell ulit ng knockout ulit. So siguro naman sa pangatlo kung manalo pa rin si Utol Jarrell Casimero, pwede na ron Bakit kailangan pa sunod-sunod? Antayin pa talaga nila na matalo o yun nga lumaglag si Utol Jarrell para tuluyan nang wala yung laban. So kung ako kay Utol Jarrell, move on na lang kasi talaga naman kitang-kita na dito na natatakot talaga itong si Naoya Inoue. Ang
Ang dami niyang reason. 'Di ba? May kasabihan nga tayo, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Yan ang real talk dyan, mga kapenyo. Hindi siya natin matatawag na isang pound for pound king kung ganyan siya. Kung ganyan yung kanyang mindset. Sinasabi pa niya na kailangan daw isigaw ng mga tao, kailangan daw i-request talaga ng mga tao sa kanila. Ang dami na nga po nagre-request na gustong-gustong mapanood yung laban na ito. Ang init na po ng usapan na to kahit noon pa, nung bagsak na bagsak si Casimero, nung eto'y umangat ulit, ganun pa rin na Oya Inoue at Casimero pa rin na napag-uusapan dito sa social media. Kaya I don't think nalalaban ito, Utol. Kung ako kay Utol, mag-focus na lang siya sa mga ibang laban pa. Siguro, someday, mapipilitan din lumaban to. Gaya na lang kay Pacquiao at Mayweather. Comment nyo na lang down below lahat ng opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat yan, mababasa ko.